Magandang araw mga kasaluyot. Sa video natin na to ay tuturuan ko kayo kung paano mag chip budding o yung budding kung tawagin natin ano. So itong ating ibabadingan ay ito ay yung suha, seedlings ng suha. So bakit suha ang napili natin? Mabilis siyang lumaki at malaki din yung kanyang puno, matibay din. So sundin lamang ang procedure na nasa video. At kumuha kayo ng budding na namumunga na at yung gusto nyong variety ng puno. Pinaka-epektibo ang budding sa mga citrus, pero pwede rin siya sa iba't ibang fruit-bearing trees. Yan. So gano'n lang, yan. Ganyan kumuha ng chip o chip bud. Yan. Kailangan yung active bud ang inyong kukunin at ito yung ating ilalagay doon sa ating seedlings. Yan. Siyempre, it takes, kailangan ang ating paglagay nito ay maganda ang paggayat. Yan. Perfect na yung paggayat natin dyan. So, ang next natin gagawin, siyempre, ay tatalian natin, isi-secure natin yung bud gamit yung ating film o yung plastic, pwede rin. Kailangan ay hindi nababasa yung hindi papasukin ng tubig yung ating procedure kasi para baka pag pinasok ng tubig may posibilidad na mabulok. So kailangan nating i-secure yan. Yan, ganito lang Yan. Yan, ganoon lang kasimple. Maghihintay lang tayo ng 2 to 3 weeks. Pwede na nating buksan yung ating binading at makikita nyo naman na dyan yung resulta niya. Tutubo na yun dyan yung bud. Siyempre, kung gusto nyo pang matuto ng iba't ibang mga technique sa paghahalaman, sa pagpaparami, mga artificial na pagpapatubo ng mga halaman, punta na kayo sa playlist ng ating channel, Mr. Saluyot. Yan. Pwede nyo rin akong puntahan sa TikTok. Meron din tayo doon. Maganda lang sa YouTube, medyo matagal-tagal yung video natin ginagawa kasi detailed by detailed. So, ayan, tapos na yung ating procedure. Lagyan natin bika sa taas para magsilbing boosting nung ating bud. Ayan, nung ating chip bud. So, ayan. Pinaka-the best na panahon ng pagbabading ay tag-araw kasi tag-araw hindi masyadong ulan at hindi papasukin ng hindi siya prone. Yan. Tumubo na pagkatapos ng 2 linggo. 2 linggo hanggang 3 linggo. Recommended ko na gumamit kayo ng suha o kaya lemon kasi mabilis lumaki yung mga rootstock mo. Compare sa mga kalamansi at dalandan. So ayan 3 weeks na ito talaga, exactly 3 weeks ganito na itsura niya So ayan, ganyan ang magiging resulta ng ating budding. So ayan. At pagkatapos yan, para sa akin, kahit hindi pa malaki, pwede ko nang putulin yan. Para sa akin. Sa day na to, mga day, mag 1 month na ito, yung ganyan kalaki, pwede na natin i-cut yan. Para mas mabilis lumaki ito ating, tumubo na siya. Ito na yung ating binading na. Yan. Di ba? Swabe, mga kasaluyot. Madulas na madulas. So, itong nilagay natin ay kalamansi. So, gagawin natin, patuloy na natin dito. Maghihintay na kayo ng mga 6 months at pwede nyo na rin ilipat tanim sa ating mga gustong tanimang lupa. Pwede na natin siyang at within 1 to 2 years, pwede na kayo kumanin na maganda. Yung mga, para sa akin, yung mga 1 year, pwede mong tanggalin yung mga bunga nun para mabilis lumaki. Huwag nyo hayaan lumaki yung bunga ng mga budding natin. Lalo kung hindi pa niya man kayang magmuhat. Kasi pampatagal yung paglaki Yung mga pinutol na wala nang silbi yan. Gusto lang natin sa suha yung kanyang puno. Okay. Successful, Siyempre, sana may natutunan ka sa ating mga video dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa ating channel, ay pwede kang mag-like, mag-subscribe at
mag-share kung gusto mong may matutunan yung ibang tao sa ating video. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng nanonood ng ating video. At kung isa ka doon ay maraming salamat sa iyo. Sana may nakuha kang mga kaalaman sa ating video. Ito po si Mr. Saluyot. Maraming saluyot po.